Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuntos na nanonood dito sa ating tampok na video ngayong araw na to. Dito lamang sa aking YouTube channel sa Straight to the Point na Bro Jando Alabado TV. At sa araw na po na ito is ang tatalakayin po natin ay may kinalaman po dito sa Mateo 12:40. Ayan. Ito ay nangyaring talakayan noong Lunes ng gabi kung saan si MCGI member na si Larry Silva ay pumasok at gusto niyang patunayan ko sa live kung bakit sinabi ko raw sa isang post ko na bakit mali ang unawa ng MCGI sa Mateo 12:40. At dito natuklasan na talagang mali nga. Bakit? Nung sinabi ko kasi na si Michael Babian na dating member ng MCGI ay nagsabi na sinungaling daw itong si Cleopas kaya hindi dapat paniwalaan dahil tama si Eli Soriano, ay kinontra nitong si Larry Silva. Sabi niya kinokontra niya raw ang sinabi ni Michael Babia. Yun ay dahil maling paratangan na sinungaling itong si Cleopas. Ngayon, sa kalagitnaan ng talakayan, naging ganoon na rin nga ang kanyang paliwanag nang sabihin niya na huwag paniwalaan si Cleopas sapagkat yun ay para lamang sa kanyang sarili. Ibig sabihin yung kanyang sinabi ay para lamang sa kanyang sarili. Kumbaga parang pinalilitaw niya na niloloko ni Cleopas ang kanyang sarili. Pinalilitaw dito ni Larry Silva ng MCGI na si Cleopas is though eyewitness siya, then nandoon siya sa pangyayari, nasaksihan niya ang lahat ng mga nangyari, kahit nasaksihan niya is parang niloloko pa rin niya ang kanyang sarili. Yun ang kinahinatnan ng pagkipagtalakayan natin kay Larry Silva ng MCGI. Narito po ang buong video kung saan nagbangayan po kami patungkol sa Mateo 12:40. Atin na pong simulan ang ating video tampok na ito. Narito. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kalikasan. Sige, patuloy naman dyan to. Wait lang, may pumapasok. Brother, hello, good evening. Oh, good evening, Jundo. Hello bro, good evening bro. Oh, good evening, good evening. Ano yan bro? Meron kang gusto itanong bro? Well, gusto ko lang mag-usap tayong dalawa. Oh, naka-live Tanungin mo muna yung ano yung pangalan niya at ano yung ano niya, Bro Jando. Ano bang ano dyan? Ano pangalan niya? Ano pangalan? Naroon. Sige. Ano pangalan mo bro? Larry pa. Si Larry Silva. Sige. Bro, kung si Larry Silva ka bro, tawag lang ako sa messenger bro kasi hindi mo marinig si na John Ray. Tawag ko sa messenger ha? Bro Larry. Larry Silva. Hindi yung ano ko, kasi yung hirap sa messenger ko ngayon eh. Ganito na lang. Kasi kung dito ka sa call, hindi mo marinig si na John Ray. Kailangan ko muna ilipat yung lipat ko muna yung microphone ko. Tapos, paano ba to?
Nagdudoble na naman yung microphone ko nito. Ah, Wala bang password yung ano dyan? Wala bang password kayo sa Zoom? meron bro, hingi ka. Sige, bigyan kita ng Zoom link ka. Bigyan kita ng Zoom link. Sa Zoom link ka? Yan na lang. Sige, Zoom link ka. Sige, sige, sige. Mas maganda sa Mahirap Zoom kasi link. sa ano eh. Mahirap maganda yung sa... Sige, sige. Bigyan kita ng Zoom link bro para makapasok ka ngayong gabi. At bigyan ng Zoom link si Larry Silva. Okay. Ito lang Chat ko sa messenger mo. Okay. Hello, hello, hello. Wag sa messenger kasi wala, nahirapan akong gamitin ng messenger ko kasi naghahanap ng email nahirap. Ako, So, saan ko i-send yung Saan ko i-send yung Zoom link? hindi, lagay mo na lang yung link nyo dyan sa YouTube para kopyahin ko na lang. Kasi ilalagay ko sa YouTube yung link, bro. Ilalagay ko sa YouTube yung link. Makita ng mga manyakis, papasok sila, magpapalabas ng mga porn videos. Hindi, ganito na lang. Pwede mo i-dicta nga na lang. Lista ko na lang. Sige, sige. Diktahan kita, ha? Sige. Sige, sige. Yung meeting ID niya, nakaready ka na ba? I-dikta ko, lagay mo sa notebook. Sige, sige, sige. Sige, yung meeting ID, 879 Tapos, 6957 sunod, 4415. 2415. Hindi, 4415. So, sige, sige, okay na. Tapos yung passcode niya, 994 994 481. 481. Sige, sige, sige. Sige, Yan sige, na lang. pasok bro, pasok bro. Sige, sige, sige. Nakalimutan ko, hindi pala marinig niya sina John Ray. Sige bro, pasok bro. Ikaw pala to ha, nakalaki kasi to dating daan 01 eh. Sige, sige. Sige, sige, sige. Yan, so hintayin natin na makapasok si Larry Silva. Si Larry Silva pala yun. Okay, so phone book ko ito edit. Larry Silva pala ito. Ngayon, meron akong number ni Larry Silva. Okay, wait lang ha. Ang dating daan. Ang dating daan 01. Okay. So, yun pala, meron ako number ni Larry Silva. So, paano ko kaya gagawin ito? Lilipat ko yun dito para makapasok. Takbo na naman sa kabila. Mahirap talaga. Dahil kailangan ko munang... Sige, hindi na po tayo. Okay. Dito naman tayo naman ngayon sa ikalawang tanong. Pasagot mo ba rin, tuloy mo ba rin, sasagot mo ba rin, naputol ni Larry Silva eh. Di, okay rin bro. Ang sabi ko na lang doon na pag ganun, pinagbawalan siya sa kaniyang pananampalataya doon sa Bible study, umalis na lang siya. Unless kung gugustuhin niya, pakinggan yung ibang pananampalataya tapos pipigilan siya sa kanyang sariling pananampalataya. Hello, hello. Okay. Alam mo, dati nung ako nasa Mormons dati, anong ginawa ko? Sinaway nila ako. Sabi ko, ba yung ko sasaway? Hindi nyo naman ako membro. Ako'y bisita rito. Huwag nyo kong sasawayin pag nag-sign of the cross ako. Sabi ko dun sa Mormons. Kaya pagdating sa Bible study, kinawawa ko silang lahat. Okay, Brother Larry. Nandiyan ka na ba, Brother Larry? Yes. Ikaw tong Oppo pala. Ako nga yan. Oppo A9 2020. Okay, Marinig mo ba ako, bro Larry? Oo. Maganda welcome back, bro. Welcome back. Maganda kung magbukas siya ng kamera. Maganda sana kung may kamera, bro. Wala Hindi ka nakabukas ng kamera, bro eh. Ha? Sige, pwede ka magipagtalakayan. Pili ka lang si John Ray o ako. Kung si Johnny pipiliin mo, ako ang magmo-moderate sa inyong dalawa. Ako pipiliin mo, si Johnny mamamagitan. Ay, wala akong ano dyan. Hindi ako makikita, no? Hindi mabuksan ang kamera mo? Hindi mabuksan?
Teka, kadali lang. Try natin ask to start video. Sige daw. Ask to start video. Ayun, nakabukas na ng camera. Ay, kadali, madilim eh. Sige, pabukas na siya ng camera. Ayan, sinong gusto mo makatalakayan, bro? Si Junre o ako? Ikaw na lang. Ako na lang. Ako paborito. Paborito ko eh. Sige, Sige, para hindi kayo magagalo, ako ang mamamagitan. Sige, anong gusto mo talakayin, bro? Ay, minsan bro, bago nung panahon ng bago magtapos o bago magsimana Santa, mga ilang araw na lang. Nakita ko yung post nyo kasi, sabi doon, mali ang unawa ng MCGI sa Matthew 12:40. Ayan, mali ang unawa sa? Mali ang unawa ng MCGI, sabi doon sa caption, mali ang unawa ng MCGI sa Matthew 12:40. Oh, mali. Mali talaga ang unawa ng ano doon, MCGI doon. Mali, oo. Paano nagkamali yung bro? Paano? Kasi hindi tumugma sa nasaksihan ni Cleopas. Marijando, hindi, ganito, i-explain mo na niya ano yung paliwanag nila. Siya mag-explain muna ano yung paliwanag nila. Di, alam nyo naman na kung ano yung paliwanag namin dyan eh. Kaya nga explain mo bro, for the sake sa mga nakikinig naman. Sa amin, alam namin, pero sa mga nakikinig ba, at least malaman nila, manggaling sa iyo, ano talaga yung paniniwala nyo sa 12:40 ng Matthew. Dyan, siguro maganda yung kayo na lang kaya muna kasi kayo naman lagay ng caption na mali ang unawa ng sige, paliwanag ko na lang. Na mali ang unawa ng MCGI, siguro kayo muna magbigay ng side nyo. Ganito yan bro. Talagang, ba't ko sinabi na mali ang unawa ng MCGI sa Matthew 12:40? Kasi yung kanilang unawa, pag sila magpaliwanag, hindi tumutugma sa nasaksihan ni Cleopas. Hindi tumutugma sa nasaksihan ni Cleopas. Ano ba ang paniniwala ng MCGI diyan? Si Kristo namatay sa Miyerkules. Tapos na buhay na mag-uli sa Sabado ng gabi. Kaya wala na siya, hindi na siya naabutan doon sa libingan noong Linggo ng umaga. Kaya paliwanag doon is namatay siya ng Miyerkules at muling nabuhay ng Sabado ng gabi. Yun ang kanilang paliwanag. Pero kasi anong ginawa nila? In-interpret nila yung sinasabing 3 days and 3 nights sa ilalim ng lupa. Anong ginawa ng MCGI? Nag-interpret lang sila. Ang kanilang pinagbatayan, yung oras, hindi ang araw. Sa kanila kasi, kapag paliwanag ko muna bago ko sinabi na mali, ano? Sige. Kasi sa kanila pinagbatayan nila oras. Kailangan mo nang abutin ng 24 oras bago dumating ang ikalawang araw. Pero ang kwenta ng mga taga-Israel dyan, hindi batay sa oras, kundi batay sa araw. Kaya kapag may nagtanong sa'yo, trabaho ka na ba? Oo. Magkano sweldo mo sa isang araw? Minimum. Pero yung magkano ang sweldo mo sa isang araw, it doesn't mean nagtrabaho ka 24 oras. Correct. 8 hours lang yung trabaho mo. Pero ang sweldo mo yon sa isang araw. Pero 8 hours lang ang trabaho mo, hindi 24 hours. Ang problema kasi ng MCGI, nag-counting sila gamit ang oras na kailangan mo na makumpleto ang 24 oras bago dumating ang ikalawang araw. Hindi ganun ang nangyari. Katunayan, ang nangyari kay Cleopas, hindi tugma ang sinasabi ng MCGI sa sinabi at nasaksihan ni Cleopas. Yun ang sagot ko. Ibig sabihin, hindi totoo sinasabi ni Kristo na
ang anak ng tao mapapasailalim ng 3 gabi, 3 araw sa ilalim ng lupa. Hindi totoo yun. Sagot. Totoo ang sinabi ni Kristo. At yung sinabi ni Kristo ang nasaksihan ni Cleopas. Ang problema nga lang, ang paliwanag ng MCG ay hindi tumutugma kay Cleopas. Kaya kung naaalala ninyo, minsan sa punto por punto, sinabi ni Michael Babia ng MCGI na mali si Cleopas dahil tama si Eli Soriano. Alain mo? Naalala nyo yon? Sabi ni Michael Babia, nagkamali si Cleopas. Hindi ko sa ngayon yung sinabi ni Pabia. Pabia ba yun? Pabia? Nagkontrahan na kayo niyan. Hindi ko sasangayunan yun. Sinabi niya, hindi naman ministro yun eh. Kung ano man yung sinabi niya, kung halimbawa, kukontra man ako doon sa sinasabi niya, wala naman akong pakialam doon dahil hindi naman ministro yung kausap niyo. Tama. Saka, hindi naman yun ang pinapakinggan namin o pinapaniwalaan. Ngayon, alam mo kung titignan natin, kasi sa paniniwala nyo, Biyernes namatay si Kristo, ilalong hindi tutugma yan. Dahil, ang sinasabi ni Kristo, kung paano si Hunas ay napapa sa ilalim ng isang malaking isda ng 3 araw at 3 gabi, ganun din ang anak ng tao. Mapapa sa ilalim sa lupa ng 3 araw at 3 gabi. Ang problema sa inyo, binibilang niyo pangalan ng araw. Hindi niyo na binibilang ang gabi. Bilangin mo yung gabi, magmula Biyernes, wala kang mabilang na 3 gabi dyan. Araw nga, wala kang mabibilang na 3 araw eh. Isang araw lang. Ang pinag-usapan dyan sa 12:40, yung pagkalibing ni Kristo, hindi yung kamatayan niya. Kasi hindi naman sinasabi sa 12:40, mapapailalim siya ng ng 3 araw pagkamatay na, hindi naman. Sa libingan siya, sa ilalim ng lupa, 3 araw siya, 3 gabi. Hindi ako tumitingin sa oras. Araw talaga ang tinitignan ko dyan. Natutuyo yung sinasabi ni Kristo. Pag yan ay kikwintahin natin yung unawa ni Jan, malaki silay. Biyernes, namatay alas 3. Hindi mo may bilang ng isang araw yun. Wala nga kalahating araw eh. Nalibing si Kristo, lubog na ang araw. Palubog na araw. Alam nyo naman siguro, ang reckoning ng mga Hudyo, paglubog ng araw, ay yun ang pagpapalit ng araw. Hindi kagaya sa atin. Kaya hindi yung kamatayan ang pinag-usapan dyan, kundi yung paglibing. Doon mag-umpisa ang bilangan. Kayo, kung gagamitin natin ang reckoning ng mga Hudyo, ay hindi tutugma yun sa inyo. Kasi Biyernes, paglubog nun, Sabado na. Isang araw lang. Saka isang araw at isang gabi. Paano naman sa mo naman pinukompute yung gano'n? So, Bro Larry, may tanong ako, Bro Larry. Dali lang. Sige. Paano nyo kinukompute ang 3 araw at 3 gabi sa araw ng Biyernes? Inailin siya, Sabado na yun eh. Sige, at sagot ko, Larry, makinig ka, Larry, ha? Ginamit mo kasi ang time reckoning ng mga Hudyo. Pues gagamit ako ng Hudyo mismo na alam ang time reckoning nila. Okay? Makinig ka, ha? Babasa lang ako talata. Babasahin ko talata. Tingnan natin kung sino paniniwalaan mo ngayon dito. Ang Biblia ba ang paniniwalaan mo o si Eli Soriano? Okay? Basa lang ako talata. Huwag ka mag-alala. Magbasa lang naman ako eh. Makinig ka lang mabuti sa babasahin ko, Brother Larry, ha? Sige, yan lang ko sa iyo. Inayaan kita magsalita. So, hayaan mo ako magbasa ngayon at ipaliwanag ko sa iyo ang nangyari. Narito ang pangyayari. Ito, yan. Madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan. Dalang mga pabangong inihanda nila. Ito ay nangyari sa araw ng linggo. Tuloy.
Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob, pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Hesus. Habang naguguluhan sila sa pangyayari, bigla silang nakakita ng dalawang lalaking nakakasilaw ang damit at nakatayo sa tabi nila. At dahil sa takot, napayuko sila sa lupa. Inanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay dito sa mga patay? Wala na siya rito, nabuhay siyang muli. Hindi ba sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya, na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa masasamang tao at ipako sa krus. Pero mabubuhay siyang muli sa ikatlong araw. At naalala ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus. Kaya umuwi sila at binalita ang lahat ng ito sa 11 apostol at sa iba pa nilang kasamahan. Anong araw nangyari ito? Araw ng linggo. Ang mga babaeng ito ay sina Maria na taga Magdala, Juana, Maria na ina ni Santiago, at ang iba pang mga babaeng kasama nila. Sinabi nila sa mga apostol ang nakita nila. Pero hindi naniwala ang mga apostol dahil akala nila gawa-gawa lang yun ng mga babae. Kailan nangyari ito? Araw ng linggo. Ganoon pa man, tumakbo si Pedro at pumunta sa libingan. Pagdating niya roon, sumilip siya sa loob pero wala siyang nakita kundi ang telang linen na ipinambalot sa bangkay. Kaya umuwi siyang nagtataka sa pangyayari. Nang araw ding yun, anong araw to? Linggo. Nang araw ding yon, may dalawang tagasunod si Jesus na naglalakad papuntang Emmaus. Ang layong ito ay mga 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Kailan nangyari ito? Ito nangyari sa araw ng linggo. Pinag-usapan ng dalawa ang mga pangyayaring naganap kamakailan lang. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na yon, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa paglalakad. Anong araw nangyari ito? Ito nangyari sa araw ng linggo. Hindi nila siya nakilala dahil itinatago ito sa kanilang paningin. Tinanong sila ni Jesus, ano ang pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo? Tumigil sandali ang dalawa na malungkot ang mga muka. Kailan nangyari ito na kinausap sila ni Jesus? Ito ay sa araw ng linggo. Sumagot ng isa na ang pangalan ay Cleopas. Sabi ni Cleopas, siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakabalita tungkol sa mga nangyari roon kamakailan lang. Nagtanong si Jesus sa kanila, bakit? Ano ang mga nangyari? At sumagot sila, ang nangyari kay Jesus na taga Nazaret, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao, at pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pare upang mahatulang mamatay, at ipinako siya sa krus. Kailan sinabi ni Cleopas na si Jesus ay ipinako sa krus? Ito ay nangyari sa araw ng linggo. Umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Pero ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Ngayon, etong paliwanag ko kung kaya mong tutulan, Laris Silva. Linggo nang sinabi ni Cleopas, ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Kung ang ikatlong araw ay linggo, ang ikalawang araw ay Sabado, ano ang unang araw? Natural Biyernes. Kasi kung tama pa ang kwentada ni Eli Soriano na sa Miyerkules pinatay, dapat sana sinabi ni Cleopas, ikalimang araw na ngayon mula nang pinatay siya. Kung tama. Ngayon, dagdagan pa natin. Yung letra por letra talaga na Friday pinatay ang Panginoon. Kuha tayo sa Good News Translation, John chapter 19, verse 31. Anong sabi rito? Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the man who had been crucified and to take the bodies down from the crosses.
They requested this because it was Friday, and they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. Anong araw ito? Friday. Ano ang sabi ng dating Biblia? Ng letra por letra na Friday dyan sa binasa mo. Pakita ko ulit ha. Then, sundan mo yung pagbabasa ko. Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the men who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday, and they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. Friday. At ang sabi ni Cleopas, sa araw ng linggo, ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Ngayon, kung tama ang kwentada ng dating daan sa Mateo 12:40, dapat sana sinasabi dito sa John 19:31, Wednesday. At saka doon sa binasa ko sa Lucas, dapat sinabi ni Cleopas, ikalimang araw na ngayon mula nang pinatay siya. Hindi tumugma Sa madaling salita, mali ang kwentada ng dating daan sa talagang nasaksihan ng mga apostol. Yon ang aking sagot. Sasakyan ko yung binasa mo na Friday. Bro, sakyan ko yan ha. Pero sige, magbilang ka ng, sa binasa mo talata na Friday namatay, magbilang ka ng gabi kung ilang gabi ang mayroon dyan. 3 gabi yan, bro. 3 gabi. Friday, Saturday, and Sunday. Ang pangalan ng araw kasi binibilang mo Pero kung yun na nga, natural. Araw yan, bro Sige. Dagdagan pa natin to prove. Alam mo, bro, sandali lang bro. Alam mo, bro, 3 gabi, 3 araw. Hindi yung araw na binilang mo lang ang pangalan. Ngayon, sinasabi mo, linggo namatay. Linggo na buhay na. Linggo, wala na sa libingan. Madaling araw. Tama yun. Wala talaga. Kasi Sabado ng hapon, paglubog ng araw, ng Sabado ng hapon, linggo na yon. Yun ang reckoning ng mga Hudyo. Linggo na siya. Kaya maaaring gabi pa lang, buhay na si Kristo. Gabi pa lang, maaaring buhay na. Kaya anong kinabukasan, madaling araw, wala na talaga sa libingan yun. Yes. Wala na. Men, magmula Biyernes, wala pang isang araw yan. Alas 3, 1/4 day lang yan Ikaw magsabi. Anong kung ikaw magsabi? Sa Biblia kasi, Bro Larry, hindi mo pala alam, bro, na sa Biblia kasi, Bro Larry, yung buong maghapon, considered na yun isang araw. Yes, yung buong maghapon. Isang araw na yun. Considered na yun isang araw yun. Sabi sa'yo? Si Cleopas mismo, sabi ni Cleopas, ikatlong araw na ngayon mula na pinatay siya. Ang Panginoong Kristo mismo. Ano sabi ni Kristo? Ano sabi ni Kristo? Ang isang buong maghapon, isang buong araw ang reckoning niyan. Hindi mo pala alam yan, Bro Larry. Gamit ako dalawang version. Pakita ko yung dalawang version ng Biblia. No, sa 11:9 ng John, bro, ang sabi dito, yung 12 hours is 1 day. Basahin natin No, sabi dito, sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras. Kung ang isang tao'y, Hindi ako tutol dyan. Hindi ka pala tutol So ang isang araw pala, ang isang araw according to the Bible, yung isang maghapon, considered na yun na isang araw kahit hindi kasali ang gabi. Mali ka dyan. Anong mali? Basahin ko yan sa Magandang Balita Biblia. Ito yung sa Magandang Balita Biblia, sa 11:9. Sinabi ni Jesus, hindi ba't ang 12 oras sa maghapon? Maghapon lang Maghapon lang yan. Pero kung titingnan mo sa Bro Larry, sa ang dating Biblia, araw yan. Ang araw, isang araw yan. Ang 12 oras, 1 hour, 1 day na yan, considered na as 1 day. Hindi nga ako tutol dyan Ba't ka? Pero dito, Balalari, tutol ka dito.
sa sinabi ni Cleopas? Hindi ako tutol. Wala naman paliwanag si Cleopas na... Sige. Ito bro. Dali lang. Anong, Yes, sandali lang. bro, eto lang bro, para sabi mo kasi, di ka totoo kay Cleopas eh. Clarification lang. Clarification lang, kasi ang amin kasi, pinagbatayan namin kay Cleopas. Bro, klaruhan ko lang kay Cleopas muna bro, bago ka ikaw na lang magpaliwanag kasi, Alam mo, Bro, sinasabi ni Cristo Jundo, kaya nga 3 araw at 3 gabi ayon kay Kristo. Kayo, inaalis ninyo yung gabi. hindi kami nag-alis bro. Pero mo naniwala kayo kay Cleopas. Wala naman sinasabi si Cleopas. Tama. Wala sinasabi si Cleopas na considered na isang araw yon. Kayo lang. Sige, sabi mo, walang sinasabi si Cleopas. Sabi ni, anong araw nagkita si Cleopas at si Kristo? Sagutin mo muna bro, Larry. Anong araw nagkita si Cleopas at si Kristo at nag-usap? Anong araw nangyari yun? Linggo na yan. Linggo. Sabi ni Cleopas, 3 araw na ngayon mula nang pinatay si Jesus. Kung ang linggo 3 araw, ano yung 2 araw? Anong 2 araw? Kung ang linggo, alam mo, Sagot mo na bro. Hindi mo mabibilang. Bro, sagot mo na bro. Sagot mo na bro kasi si Cleopas, eyewitness si Cleopas eyewitness siya eh. Hudiyo pa ito. Alam niya ang Jewish reckoning. Hindi ka naman nakapunta ng Israel. Wala ka rin naman doon. Pero si Cleopas, nandoon siya. Witness siya, eyewitness siya. Tapos, alam niya ang Jewish reckoning. Ngayon, kung ang linggo bro, ang 3 araw, ano ang 2 araw? Hindi mabibilang na... Sagot mo na bro. Sagot mo na bro. Bro, sagot mo na bro. Bro, sagot mo na bro. Bro, sagot mo na. Bro. Hindi ko pwede sagutin yan. Sagutin mo bro. Tumututol ka kasi. Sagutin mo. Alam mo bro, hindi ako tumututol sa sinabi ni Kristo. Tinututulan ko yung tinatanong kita bro sa eyewitness mismo. Ginagamit ko ang eyewitness na si Cleopas. Sabi ni Cleopas, 3 araw na ngayon mula nang pinatay siya. Anong araw pinatay si Jesus kung ang linggo ang 3 araw mula nang pinatay siya? Kung sa paliwanag niyo, 3. Hindi bro. Si Cleopas yung nagsasabi bro. Na sinama niya yung pagbibilang ay gabi. Pangalan lang. Sige. Mas maganda, basahin ko to sa ang dating Biblia ha. Ang dating Biblia babasahin ko ha para baka kasi duda ka rito eh. Sige, 21. Sabi ni ito sabi ni Cleopas sa ang dating Biblia. Datapwat iniintay namin siya ang tutubos sa Israel. Oo. At bukod sa lahat ng mga ito, ay ngayon ang 3 araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito. Ang 3 araw dyan ay linggo. Kung ang linggo ay 3 araw, ano yung araw na pinatay si Jesus? Pinatay si Jesus, Biyernes. Thank you, Tomang. Inamin mo na. Ay, hindi, Biyernes. Naloko na, mali. Inamin mo na. Thank you. Tama naman yung Bro Larry. Wag kang manghinayag doon kasi tama naman yung sagot mo eh. Hindi, mali. Mali yung sinabi ko. Mali sinabi mo? Mali yung sinabi ko. Mali yung sinabi ko eh. Kasi ang sinabi ko, ang sagot ko, Biyernes, tapos inilibing Huwebes. Saan ka ba naman nakakita ng matras? Bro, ang pinag-uusapan kasi nila dito bro, sabi ni Cleopas, 3 araw na ngayon buhat ng pinatay si Jesus. 3 araw na ngayon buhat ng pinatay si Jesus. Kung ang linggong 3 araw, ano yung araw na pinatay si Jesus? Ay, 2 araw bro, dyan ay Biyernes. Sige, 2 araw Biyernes. Sabihin, anong araw pala sa pinatay Bro Larry? Anong araw sa pinatay? Ano? Anong araw pinatay si Jesus? Hindi naman ang pagpatay, hindi yun ang binibilang kung anong araw. Anong araw sa pinatay? Hindi ka ba pwede magbilang kung kailan ka pala magbibilang yung hindi siya pinatay? Pinatay siya. Sige, pagbigyan natin si Badelari. Pagbigyan kita Badelari ha. Sabi ganito.
Linggo, ikatlong araw daw. Sige, ate ilagay. Wala nilagyan ng ikatlo. Ikatlo, buhat na pinatay siya. Sige. Linggo. Hindi ko nalagyan. Sige, linggo. Nalagyan. Kasi ba nilagyan ko na ikatlong araw, nadidistract kayo. Sa Bible ba? Bakit mo tatanggalin ikatlo? Yan, nasa Bible yan. Alam nga naman tatanggalin yung nakasulat sa Bible. Oh, yun nga. Kasi ganito yan, Brother Larry. Ganito yan, Brother Larry. Atras tayo, ha? Adi, pagpalagay, Miyerkules siya pinatay. Linggo, Sabado, Biyernes, Huwebes, Miyerkules. 5. Kita mo, 5. Hindi 5 yun. Hindi 5 yun. Linggo? Sisimula ko anong binabasa sa linggo. Kasi linggo nagkita si Jesus at si Cleopas eh. Linggo sila nagkita eh. Ano sabi dito? Linggo, Sabado, Biyernes, Huwebes, Miyerkules. Paatras to eh. Atras to ha, paatras tayo ha. Nagkita si Jesus at si Cleopas linggo. Linggo, Sabado, Biyernes, Huwebes, Miyerkules. Ngayon, ayon sa talata, sabi ni Cleopas, ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Kung tama sa Miyerkules siya pinatay, bakit sinabi ni Cleopas ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya at bakit hindi niya sinabing ikalimang araw na ngayon mula nang pinatay siya? Pakisagot, Larry. Nag-lag ka bro. Lag. Naku, nag-lag na naman ako. Wait lang muna ha. Lag ka. So bro Larry, may tanong ako sa iyo bro Larry. Sa katuruan yung mga SDA bro, ilang Hindi araw? bro, hindi SDA yan, MCJ yan bro, MCJ. Ay, MCJ. Sa inyong mga SDA, ilang araw pala ang sinabi ni Panginoong Jesucristo nung buhat siya ay patayin at siya ay muling mabuhay, ilang araw lahat? Bisa sinabi ng Panginoong Jesucristo. 3 araw talaga yan. 3 araw. So yung Mateo 24:1 hanggang 21, anong araw yun yung muli siyang nabuhay? Sabi, putol-putol ang signal. Ano ba yan? Putol-putol o hindi mo lang talaga, ayaw mo lang talagang sagutin. Malinaw naman yung mga signal namin. Malinaw naman yung akin dito. Malinaw. Malakas yung signal namin dito. Na ang ano ko, speed ko dito 2.55 gigahertz eh. Ang lakas. Paano humina? O baka naman humina na dahil ayaw maipit. Sige. Brother Larry, ikaw magpaliwanag dito, Brother Larry ha. Tanongin natin siya, Brother Jando. Sige. Ikaw magpaliwanag dito. Brother Larry. Gusto ko ikaw paliwanag nito. Bro, ikaw mo nang paliwanag to, bro. Sabi kasi ni Cleopas, gusto kong, kasi sabi mo kasi tutol ka sa ginawa ni Michael Babia na sinabing sinungaling si Cleopas. Kaya ngayon, ating patunayan na talagang Biblia talaga nagsasabi nito. Sabi ni Cleopas, ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay si Jesus. Paliwanag mo yan, bro. Tama yung sinabi ni Cleopas. Yung sinabi ni Cleopas para sa sarili niya yun. Hindi naman mangangaral si Cleopas. Hindi sa sarili niya yun. Sinabi niya kay Jesus yun. So mali pala talaga si Cleopas. Mali pala talaga si Cleopas, bro Larry. Kahit anong sasabi, tama yun. Tama naman pala eh. Ano sa sarili niya? Si Jesus ang kausap niya rito mismo. Si Jesus mismo ang kausap niya. Hindi mo ba alam ang mga nangyari ngayon? Larry, gusto ko ipaliwanag mo tong linyang ito eh. Ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Kung ikatlong araw yan ang nangyari sa linggo. Ang linggo ikatlong araw. Ano yung unang araw? Paliwanag mo. Ganito. Ako magpapaliwanag ha, para matuto kayo. Sige, go. Sige. Unang-una, wag niyo ipilit na namatay si Kristo kasi namatay ng Biyernes, tama yon. Hindi pinag-uusapan diyan ang kamatayan niya kundi yung pagkalibing niya. Pwede ba ibasa yung 12:40 ng Mateo? Pero ikatlong araw sino ang tama? Bro Larry, sino ang tama sa inyo ni Ili Soriano? Kay Ili Soriano kasi Biyernes siya namatay eh. Sa'yo, Miyerkules. Kay Ili Soriano, Miyerkules kay Ili Soriano, sa'yo Biyernes. Sino sa'yo dalawa Kay Cleopas, Biyernes. Sa Soriano, Miyerkules.
Kahit sinabi na Brother John Doe, sinabi kasi ni ngayon, sinabi ni Larry Silva, Bernes talaga siya namatay. Huwag lang daw bilangin yung pagkamatay kasi doon sa pagkalibing. So kung sinabi niya na Bernes namatay si Panginoong Kristo, sino sa inyong dalawa ni Soriano ang nagsasabi ng totoo? Kasi si Soriano, maliwanag yan sa video na pinahayag niya, Miyerkules namatay si Kristo. Namatay talaga si Kristo Bernes. Pero ang Miyerkules ang sinabi ni Eli Soriano, bro. Bro Larry, Miyerkules ang sinabi ni Eli Soriano. Bakit ba Bernes masabi ko? Nahawa na ko sa inyo Wala na, huli na. Gusto ko ipaliwanag niya ito. Sabi niya kasi Brother John Ray. Ano ba talaga araw namatay si Panginoong Kristo? Bernes, Miyerkules? Namatay si Kristo talaga Miyerkules. Magbilang ka, Brother Larry. Siguro. Brother Larry, magbilang ka. Nakalagay dyan nakalagay yata dyan. Parang alas 3 yun eh. Brother Larry, magbilang ka, Brother Larry. Mula Linggo hanggang Miyerkules, ilang araw yun? Araw, pagka sinasabing araw, ito. Hindi, magbilang ka bro. Mula Linggo hanggang Miyerkules, ilang araw yun? Huwag mo akong turuan kasi, makinig ka na lang. Makinig ka na lang daw. Di bali nang mali yung sasabihin mo, makinig lang kami, ganon. Hindi. Tignan natin kung sino mali. Ito, bibilangin ko. Namatay siya Miyerkules. Namatay siya Miyerkules. Pinatay Miyerkules. Pagkahapon, inilibing siya. Pagkahapon doon, Huwebes na yun. Hindi yan ang tanong ko, bro. Brother Larry, hindi yan ang tanong ko. Bro, hindi yan ang tanong ko eh. Hayaan mo muna ba dyan magpaliwanag siya, magpaliwanag yan ba? Sige, hayaan mo na natin. John Doe, huwag mo akong pasakayin sa gusto mo. Hindi, bro, ginagamit ko ang Biblia, bro. Ang Biblia ang ginagamit ko. Hindi ang gusto ko ang Biblia. Pakinggan mo natin yung explanation niya, Brother John Doe. May natin magtanong. Sige, explain mo. Biblia nga ginagamit mo, hindi mo naman naiintindihan. Sige, explain mo nga. Sige, explain mo. Sige. Namatay siya o pinatay siya Miyerkules. Inilibing siya hapon na, lubog ng araw, kaya hindi nga nabali yung niya eh. Hindi nabali yung paa niya kasi patay na siya nung pumunta yung mga sundalo ron. Inilibing siya hapon na. Yun ay ibinilang na Huwebes na yon. Huwebes na yon sa panahon ng mga Hudyo. Yun ang unang gabi ng Huwebes. Kinabukasan noon ay unang araw, Biyernes. Unang araw ng Biyernes, ikalawang araw, Sabado, ikalawang araw, ang Linggo, yun ang pangatlo. Kaya hindi 5. Mayroong 3 gabi, mayroong 3 araw. Yung paliwanag nyo, walang gabi, walang araw. Badali, hindi yan kasi ang tanong ko eh. Ang layo naman ng explanation. Pero dyan daw, explain ko muna yung explanation niya. Pinatay daw Miyerkules. Pero dahil hapon na yon, considered na yon na Huwebes. So yun ang unang araw. Yun ang unang araw. Biyernes, yung Biyernes ang unang araw na naman. 3 ang unang araw. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, 3 araw. Bro Larry, ang lumabas sa explanation mo, ang first day nyo, 3 araw. Miyerkules, Biyernes. Badilare. Naman yan. Ang hirap. Badilare, yung tanong ko sa iyo ang sagutin mo. Ang hirap kasi sa inyo. Mula sa Linggo. Bro. Binibilang nyo kasi pangalan ng araw. Bro Larry. Kasi araw kasi ang sinabi ng Panginoong Kristo na muli siyang mabubuhay, 3 araw. Itatayo ko ang templong ito, 'di ba yung sabi niya sa Juan? Bro Larry, gusto ko sagutin yung tanong ko. Mula sa Linggo hanggang Miyerkules, ilang araw 'yon? Hindi yan bro, pwedeng isama ang Miyerkules kasi hindi Miyerkules na libing, Huwebes na. Sige. Bro, mula sa mula sa Linggo papuntang Huwebes, ilang araw 'yon? Bro, hindi pangalan ng araw ang bibilangin mo. Hindi, sagutin mo lang bro. Mula sa Linggo hanggang sa Huwebes, ilang araw 'yon? Hindi nga pwede sagutin ang tanong mo. Hindi, bro, kailangan mo sagutin ang tanong ko, bro, kasi pinagbabatayan ko ang sinabi ni Cleopas mismo.
Sabi ni Cleopas, ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Wala mo sinabing mula nang inilibing siya. Ang sabi diyan, mula nang pinatay siya. Hindi sinabi mula nang inilibing siya. Kaya pinatay ang sinabi dito. Kaya pakisagot na ha. Ang tanong ko, magsisimula sa pagpatay, hindi sa paglibing. So mula sa araw ng linggo hanggang sa araw na pinatay siya, ilang araw yon? Hindi ako bumabatay kay Cleopas, bro. Kay Kristo ako ang bumabatay na 3 araw. Sige. Sige, wala tayong magagawa. So, ibig mo sabihin, Larry, si Cleopas na eyewitness sinungaling. Hindi siya sinungaling. Di sinungaling. Totoo ba ang sinabi ni Cleopas nung linggo na ikatlong araw yun mula na pinatay si Kristo? Kasinungalingan yun. Totoo yun o kasinungalingan yun? Totoo, tama. Ngayon, kung totoo ang sinabi ni Cleopas at ang linggo ang ikatlong araw, ano ang unang araw? Biyernes. Sabi dito, ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Bro, Larry, makinig ka. Ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Anong araw siya pinatay? Pinatay siya Miyerkules. Miyerkules. Magbilang ka mula ng linggo. Sandali lang. Kasi sumasagot ako eh. Huwag ka sisingit. Talaga sisingitan kita, hindi ako sumasagot eh. Sumasagot ako. Huwag kang sumingit kasi. Ang bihira. Para kang si Argesino Namatay siya, pinatay siya, Miyerkules siya pinatay. Ngayon, bakit mo naman paniniwalaan si Cleopas na sinabi ni Kristo, mapapa sa ilalim siya ng lupa ng 3 araw, 3 gabi. Hindi naman sinabi ni Kristo na mamamatay siya 3 araw, 3 gabi. Bro, Larry. Sa ilalim. Bro, Larry, kinukontra mo sarili mo eh. Sabi mo, totoo ang sinabi ni Cleopas. Kung totoo ang sinabi ni Cleopas, bakit hindi ka naniniwala totoo ang sinasabi ni Cleopas? Kasi si Kristo talaga, ang sinabi niya, 3 days and 3 nights. Ngayon, anong unawa mo sa bro, sa totoo? Tama o mali? Ay, tama. O tama. Ibig sabihin, tama ang sinabi ni Cleopas. Tama ang sinabi ni Cleopas. Kung tama ang sinabi ni Cleopas, bakit ayaw mong paniwalaan? Kasi, nagbibigay si Cleopas ng sinasabi. Nagbibigay lang si Cleopas nang naiintindihan niya. Tama yun. Hindi ka natutol doon. Sige. Kuha tayo ng mga Bible scholar, be. Kuha tayo ng mga Bible scholar para malaman natin kasi... Pinaniniwalaan mo lang, bro, Larry. Pinaniniwalaan mo lang kung ano yung explanation mo. Yung ano yung gusto mo. Ayan ang sinasabi doon sa sa 2 Timoteo 4:3. Base muna tayo ha. Basta na talata ha. Iwala na siya kay Cleopas pero ayaw na paniwalaan yung sinabi ni Cleopas. Ano man sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 4:3? Sabi ni Pablo ganito, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Ano yung aral na gawa-gawa lang na ginawa ngayon ni Larry Silva? Huwag paniwalaan si Cleopas. Okay. Punta naman tayo sa Miyerkules daw namatay ba dyan daw, pero dahil gabi na yon, so considered na yun daw na Wibes, pero Biyernes talaga yung unang araw. Nagtataka ako sa kanya. At saka sige, punta tayo sa mga Bible scholar. Ito sabi ng Bible scholar. Ako yung unahin itong si Charles John Ellicott. Anong sabi ni Charles John Ellicott? The very difficulty presented by the prediction of 3 days and 3 nights as compared with the 6 and 30 hours, 2 nights and 1 day of the actual history of the resurrection is against the probability of the verse having been inserted as a prophecy after the event. So, ang nangyari pala in reality, yung ibig sabihin pala ni Kristo na 2 days and 3 nights is equivalent of 2 nights and 1 day. Yung pala ibig sabihin nun. Yung 3 days and 3 nights
yung pala equivalent sa 2 nights and 1 day. Kaya tama ang sinabi ni Cleopas. Next, na Bible scholar, sabi niya, the history of Jonah presented an analogy which it was natural that he should notice. It does not necessarily follow that this use of the history as a prophetic symbol of the resurrection requires us to accept it in the very letter of its details. It was enough for the purposes of the illustration that it was familiar and generally accepted. Madaling salita, yung sinabi ni Cleopas na ikatlong araw na ngayon mula na mangyari ito, yun talaga ang actual na pangyayari na ibig sabihin ni Kristo sa 3 days and 3 nights. Ano pa? The purely chronological difficulty is explained by the common mode of speech among the Jews, according to which any part of a day, though it were but a single hour, was for legal purposes considered as a whole. Sabihin, kahit na ilang oras lang yon sa isang araw, it was considered as a whole day. Hindi kailangan kumpletuhin 24 oras bago ka magsabihin 6 days na. Kahit isang oras lang yan, it is considered legally as a whole. Yan ang Jewish reckoning. Ano sabi ni Albert Barnes? Sa 3 days and 3 nights, it will be seen in the account of the resurrection of Christ that he was in the grave, but 2 nights and a part of 3 days. This computation is, however, strictly in accordance with the Jewish mode of reckoning. Reckoning. Sabi dito, if it had not been, the Jews would have understood it and would have charged our Savior as being a false prophet. Kung hindi pa naiintindihan nyo ng mga Hudyo, sana kanilang hinatulan si Kristo sinungaling. Pero hindi. For it was well known to them that he had spoken this prophecy. Such a charge, however, was never made. Walang sinabi na sinungaling si Jesus. 3 days, 3 nights, tapos 2 days and 1 night. 2 days and 1 day lang pala nangyari. 2 days and 1 night lang nangyari, tapos sasabihin mo, 3 days, 3 nights. Walang ni isa man sa mga Hudyo nagsabing nagsinungaling siya. Bakit? Kasi naiintindihan nila sinabi ni Jesus. At yun ang sinabi ni Cleopas. Such a charge, however, was never made. And it is plain, therefore, that what was meant by the prediction was accomplished. It was a maxim also among the Jews in computing time that a part of a day was to be received as the whole. Kahit part of the day lang, tinatanggap nila yon bilang buo. Hindi kailangan 24 oras para sabihin mong buo na. Mali. The counting of day and night. Palakihin to. In the Jewish tradition, it is customary to count the day from the onset of night, the visibility of 3 stars in the sky, until after the sunset of the following day. Thus, the halakhic ruling, halalaya nimsha ahare hayom. Ibig sabihin nun, yung sa Jewish tradition, Jewish custom nila, kahit ilang oras lang, part of the day lang, they receive it as a whole. Nakapagtataka, itong dating daan, tinatakwil ang pagkaunawa ng Jewish reckoning dahil yung kanilang sariling unawa ginigit nila. Ano naging resulta? Sabi ni Michael Babia, sinungaling si Cleopas, huwag paniwalaan. Anong sinasabi ngayon ni Larry Silva? Huwag paniwalaan si Cleopas kasi para lang sa kanyang sarili yon. So, sarili. Sinabi niya ni Jesus yun eh. Sinabi niya ni Jesus yun. Tapos sabi mo, sa kanyang sarili. Mali. Tinan nyo, anong ginagawa ng dating daan? Ang Biblia na ang ginagawang sinungaling dahil tama si Eli Soriano. Ang tanong, meron bang Bible translation? Meron bang Bible translation na mababasa natin Wednesday namatay si Jesus? Wala. Walang Bible translation. Pero Friday, may nabasa ako Friday.
Hmm. Ano, Larry Silva? Mas magaling pa si ano? Yung unawa nyo, mga Bible scholar na ginamit ko. Si Cleopas pa Una-una, mismo, eyewitness. Hudiyo tapos pa. ka na. Ay, sige, O, sige. sige, Baka, ikaw naman, ikaw naman. baka, baka hindi ka pa tapos. Ikaw naman. Ah, Nang makita namin na ginagawa mo sinungaling ang Bible, dahil ginagawa mo tama yung unawa mo. Oh, unang-una, Jundo, hindi sinungaling si Cleopas, ikaw ito sinungaling eh. ako pa Wala naman sinungaling akong eh. sinabi na Inamin ni huwag Cleopas. Ano naman to? wala akong sinabi na huwag paniwalaan si Cleopas. Ikaw lang may sabi noon. Kaya ikaw ay sinungaling. Ngayon, tama naman yung sasakyan ko yung paniniwala nyo na yung linggo ay pangatlong araw. Hindi ko paniniwala yun, bro. Ikaw lang sumagot nun. Linggo nang nagkita sila. Kaya nga, Oh, di mo sabihin paniniwala ko lang yun. hindi kasi galing kasi ng Biyernes kayo nagbilang. Galing ng Biyernes kayo Isang hanggang sa linggo. Di, wag sumingit kasi. Tapos, bago ka sumagot, tapusin muna ako magsalita. Mula Biyernes hanggang Linggo, sabi nyo 3 araw. Yan, hanggang Linggo, yun ang paniniwala nyo. Yun ang interpretasyon nyo eh. Ngayon, ang gabi yun. Tatlo. Ah. Tatlo rin. Ayusin mo, may signal mo. Na signal ko. Nakashut. Hanggang Linggo, ilang gabi? Ilang gabi yun? Tatlo. Paano naging 3? Tatlo 2 nights nga, lang yun. 2 nights, 1 day. 2 nights, 1 day lang lahat kung bibilangin. Sa Oh, Jewish kasi- Two kasi nights, 1 ano, day. ganito yan eh. Yung part of the day, yung Biyernes ng hapon, pinatay si Kristo, alas 3 ng hapon yon. Mm. Kahit alas 3 ng hapon yon, it is accepted as a whole. Oo. 1 day na Oh. yun. It is accepted as a whole. Yan ang Jewish tradition, ano ka ba? Pinakita ko na nga yung referensya eh. Aking ibalik yung Si Larry referensya. Si Larry Hindi, Silva ayaw bro, tumanggap wag mo ng nang- paliwanag kahit wala siyang batayan sa Bible. Eto, aking ibalik ka, ano sabi ng Bible scholar ha? It was maxim also among the Jews in computing time that a part of a day was to be received as the whole. Ang liwanag na sinabi ng Bible scholar eh. Kahit alas 3 lang ng hapon yun, namatay siya, it is considered as a whole. Huwag mo sabihin hindi whole. Hindi ka naman Hudyo. Sino ka pa paniwalaan ko? Oh, sige, paliwanag mo pa. Baka mamaya kukulangin yung paliwanag mo eh. Hindi, kumpleto ng paliwanag eh. Hindi, Kahit ano pa paliwanag, napaka- di ba Jando, di ka naman maniniwala. Hindi ka maniniwala kasi sirado yung si Makisoriano eh. Ngayon, ako naman magsalita. Tapos ka na ba? Sige, wag mo akong gawin ng kwento ha. Mukhang Wag mo ipit na ipit ka na eh. Paniniwala ko lang. Wag mo gawin Ako ng naman. kwento. Ako naman. Sige, ikaw. Huwag mo lang akong Ngayon, paliwanag ko rin dyan. Ngayon, pinagmamalaki mo yung referensya na binabasa mo. Bijundo, kawawa ka naman. Naniwala ka sa sinasabi ng Bible scholar. Sa dahan. Kasi Iloilo. mas mabigat yung reasoning ko dahil may referensya ako, wag lang patot sa dahan. Hindi bro, sinasabi ko lang totoo. Hindi paliwanag ng apostol yung binabasa mo. Paliwanag ni Cleopas yung binasa ko kanina. Paliwanag ni Cleopas yung binasa ko kanina. Ang sinabi ni Cleopas, 3 araw. Wala naman sinasabi si Cleopas na 3 araw at 3 gabi. Hindi siya nagpaliwanag, sinabi niya lang yun. Ang binasa mong paliwanag ay galing sa isang taong sumulat na yun din lang naman ang naabot ng pangunawa niya. Kawawa ka naman. Walang apostol na nag-explain tulad ng binabasa mo. Kaya kayo naliligaw dahil hindi kayo
Sulit, hindi buo ang paniniwala nyo sa Biblia. Kasi yung aral nyo, hindi nababasa sa Biblia. Pero Eh, lalo na sa inyo, saan mo nabasa Wednesday namatay? Sige nga. Sinungaling siya. Sabi niya, ang aral na ginagawa sa Bible. Diyan 1931, napakaliinaw. Ito was Friday namatay eh. Sige nga. Saan mo nabasa sa Bible, Larry Silva? Saan mo nabasa sa Bible namatay Miyerkules? Ipakita Sige, mo nga bigyan mo kasi kami. sa John 1931, malinaw namatay Friday. Ito, John 1931 oh. Pakita mo nga sa amin yung sinasabi mo para hindi ka sinungaling, hindi ka matawag na sinungaling. Saan mo nabasa Biblia kasi sabi mo lahat ng sinabi mo sa Bible. Na saan sa Bible namatay Miyerkules? Unang-una, Meron o wala? Meron o wala? Sandali lang. Meron ba o wala? Unang-una, wala ko sinabi na lahat ng Sa amin kasi may nakalagay Friday. Wala mo siyang sinabi. Sinabi mo kanina eh. Ay mga sinasabi nyo kasi wala sa Bible. So ibig mo sabihin yung Miyerkules namatay si Kristo sa Bible yun? Bilangin mo yun. Wag bro. Wag mo kaming pabilangin. Bilangin mo yung araw. Wag mo nga kaming pabilangin. Ay yung sinabi mo na saan sinabi mo na Miyerkules namatay. Sige nga. Ikaw ang naipit. Ang hipat ng ang mga explanation ni Brother John do sa iyo, ang mga explanation ni Brother John do sa iyo, nabasa lahat sa Bible. Yung sa iyo katang-isip, hallucination. Anong nabasa? Ayun na John 1931 no, it was Friday. Paano nabasa yung sa screen ko ngayon? John 1932. Basahin mo nga Silva, pakibasa, palakasan mo lang. Kinggan namin. Nawawala yung boses mo, bro. Larry Silva, Larry Silva, basa nga itong nasa screen ko. Tapos, parinig mo sa amin habang binabasa mo. Parinig mo sa amin. paano ko mababasa? Wala na kayo, hindi na nga kayo nakikita eh. Sige. Tatago na ba kayo? Sige bro, basahin mo na sa screen ko bro. Kunwari ka pa eh. Ang linaw mo dito eh. Sige, basahin mo na sa screen ko. Dali lang. Ako nakikita ko malinaw yung itsura ko pero itsura mo? Di ko na kayo nakikita. Ano? Ito yung akin no, nakikita nga kay John yung talata sa screen ko eh. Pakibasa yung talata sa screen ko. Ako magbabasa. Ito sinasabi dito, nakikita sa screen. Ito brother Larry Silva, makinig ka, sabi dito, John 19:31. Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the man who has been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday. O nasasaan dyan ng Miyerkules? O sige, tapatan mo yan, Larry. Tapatan mo yan. Biblia yung binabasa ka, Biblia yan na tapatan mo yan. Nasaan ang Bible translation mo na mababasa talaga Wednesday? Sige, sasangayunan ko yan. Hindi, tapatan mo bro, tapatan mo. Kaya ba kung nagbabasa ng Biblia, sabi mo kasi wala sa Biblia ang paliwanag ko eh. Ikaw, bigyan mo ako ng Bible translation na Wednesday nakalagay. Bigyan mo ako. Walang translation na ganun. Wala. So, ibig sabihin, Barjando, ibig sabihin, yung sinabi mo kaganina na ang mga sinasabi ni Barjando wala sa Bible, ikaw pala yung nagsasabi na wala sa Bible. Ikaw pala, ako nasa Bible ang binabasa ko eh. Oo. Sabihin ba na wala sa Bible? Sinungaling pa si Cleo. Sabi niya, walang apostol ang nagsabi. Sino yung John? Wala talaga. Kapitbahay siguro nila. Kapitbahay nila. Sinong nagsulat ng John 1931? Sinasabi niya yung manunuba. Sino yung John? Ang sinasabi ko na wala, yung paliwanag mo. Yung paliwanag mo. Binabasa ko na nga. Sabi niya, wala raw apostol ang nagsabi. Ang binabasa ko, John chapter 19 verse 31. Sino ba ang author ng the book of John, the Gospel of John? Di ba si Apostle John mismo? Ano ang sinabi ni Apostoles Juan? Sabi niya kasi, walang apostol ang nagsabi. Ano sinabi ni Apostol Juan? They requested this because it was Friday. Sabi ni Apostol Juan, Friday. Ngayon, ikaw ang hanapan ko. Sinong apostol ang nagsabi na Wednesday? Tapatan mo yung talata ko na yan. Tapatan mo. Wala kang mababasa na litra por litra na Wednesday.
So, ibig sabihin nga, yung sinabi mo kaganina na wala sa Bible ang Ano, pinagsasabi ni Brother Jando, ikaw pala yung wala sa Bible. Yan ang Hello. point dyan. Tara. Napasayo na naman si Brother Jando. Yes! Yes, inamin niya. Wala lang mababasa na Miyerkules, hindi naman litra por litra ang bagong tipan eh. Yun ang hindi, Hindi yun ang litra por hindi litra. nyo alam. Bro, So, pasensya ka na, bro. ang gusto mong pa ipalabas, Brother Lare, maniniwala kami sa hindi nakasulat sa explanation mo lang. Gayong, itong sinabi ni Hindi. Apostol Noah na Bernes, hindi namin paniniwalaan yan. Ito, letra por letra sa akin, brother Larry. Letra por letra yan eh. They requested Sige, sige, this because it was Friday. Sabi niya, hindi Sige, daw letra sige. por letra. Letra por letra sa akin, oh. O sige. Basahin mo sa King James Version kung ganun din ba yung nakasulat. Yun lang. Friday, preparation day. Preparation day sa King James yun. Yung preparation day Friday yun eh. Gusto mo ng Bible scholar? Maghanap ako. Hindi. Gusto mo? ChatGPT ako, ChatGPT ha. Sige, para fair sa'yo, kuha ko ChatGPT. Hindi, Jundo, wala akong Sige. sinasabi na Bible scholar ang ganun isang Sige, ganun mo. kuha tayo ChatGPT. Ano ang preparation day ayon sa anong araw? Huwag ka sa ChatGPT para naman para makita natin. Kasi kung ako lang, naku, wala tayong mga rito. Wait lang ha, bukas tayo ng ChatGPT. Bitang dito ko na lang muna buksan sa ano ko. Sandali lang. Bakit hindi ko na kayo nakita dito, Jundo? Ha? Wala, madilim talaga, madilim. Wala na kayo. Signal mo siguro yan, bro. Ha? Sa signal Signal mo siguro yan. Paano signal? Wi-Fi na tong gamit ko ngayon eh. Ang ano ko lang, ako lang nakikita dito sa cellphone ko eh. Ako lang. Kayo wala na. Anong araw ang preparation day? Iano mo, Brother Lare, pindutin mo ang remove pin. Baka naka-pin ako. ka. O, i-remove pin mo. Wala naman nakalagay dito na I-touch mo lang yung screen ng cellphone mo, i-touch mo, may nakalagay dyan, remove pin. wala naman nakalagay na remove pin. Send ko ito. Nakapin yan. Kasi ang nakapin kasi, ikaw lang ang palagi nakikita yan ng pin. So kung i-remove mo yung pin, mawawala yan. Hindi, ang nakalagay dito kasi, pagka pinipindot ko ay nakalagay dito, mute, stop video, participants, reactions, share, record, Walang remove pin? AI, ano ba to? Tapos Swipe mo yung caption, cellphone mo, bro. Whiteboard. Swipe mo lang yung Wala cellphone akong mo. wala akong makikita ng remove pin. I-swipe mo yung cellphone, i-swipe mo yung marami tayo, tapos pindutin mo yung video na nandyan si Jando. I-swipe mo pa kaliwa. Tapos pindutin mo yung punto por punto. Mahina yata signal ko eh. Hindi, malakas yan. Malakas kasi maklaro ka namin eh. Ito, pakita ko yung ano ko ni ChatGPT ha. Gamit ko yung ChatGPT ha. Hindi amin to ha. Hindi Bible scholar to. Ayaw mo kasi Bible scholar eh. Ito. Anong araw ang preparation day sa Biblia? Anong sagot? Sa Biblia, ang tinatawag na preparation day ay Biyernes. Ito ang araw bago ang Sabat na Sabado. At tinatawag itong araw ng paghahanda dahil sa araw na ito, inihahanda ng mga Hudyo ang lahat ng kailangan nila bago dumating ang araw ng pamamahinga, kung saan hindi sila gumagawa ng anumang trabaho. Oy, liwaliwanag ko. Sa Biblia, tinatawag na preparation day ay Biyernes. Biyernes. Sa King James Version, ang nakalagay sa King James Version, preparation day. Sa Good News Translation, Friday. So, tinanong is ChatGPT. Sa Biblia, ang tinatawag na preparation day? Ang sagot, ang tinatawag na preparation day sa Biblia is Biyernes. Napakaliwanag naman yan, no? Kukontrahin pa kasi.
Oh, tamo, hindi nga. Sakyan ko yung sinasabi nyo. Mundo, sakyan ko yung sinasabi nyo. Yung paliwanag nyo. Tatanggapin ko sandali yan. Na tama. Sige, tanongin ko sa ChatGPT, tama ba na Merkulis daw preparation day? Ang sarap nitong ano eh. Ba't doon ka magtatanong? Natural, ayaw mo ng Bible scholar, di ba? Alangang sa inyo kung magtanong, napakasinungaling nyo. Sa Biblia ka bumatay, Jundo. Oh, Huwag sa ka Biblia, kung saan. sa Biblia, Friday. It Ano? was Friday. Sa Biblia ka bumatay, huwag ka magtanong kung saan, kaya naliligaw kayo. Biblia, puro Biblia na nga pinagbabasa, hindi mo pinaniniwala. Yung mo tanggapin, John 19:31. They requested this because it was Friday. Oh. Friday. Sige, Oh, Friday. basahin mo nga sa kung Biyernes ba nakalagay sa Tagalog. Sa Tagalog, araw ng paghahanda. Oh, di hindi Biyernes. Araw ng paghahanda. Ano yung araw ng paghahanda? Ano yung araw ng paghahanda? Di, yung bang Biyernes at saka yung araw Research ng ka. paghahanda. Araw ng paghahanda yan. Preparation day yan. Sa Hudiyo, ano ka pa? Saan mo? Mag-research ka dyan. Anong gamit mo? Google? Ano gamit mo? Yahoo? Mag-research ka dyan. Ano ang preparation day sa Biblia? Basahin mo ang sagot. Bigyan mo kami. Pagka ang preparation day. Mag-research Ano? ka muna dyan, bro. Buta sa Google. I-search mo what day is preparation day. Anong sagot? Sige, research mo ngayon. Wag yung sarili mo explanation kasi si Brother Jando kanina pa siya nagbabasa ng mga scholars, hindi siya nagpapaliwanag ng sarili niya. Ikaw naman wag yung sarili mo lang. Sige. Mag-search ka diyan ano ang preparation day kung may makita ka ba na Miyerkules. Sige, i-search mo muna diyan sa cellphone mo. Ay, hindi ako masyadong sumasangguni sa Google, bro. Ay, lalo na kami hindi ka pwede sumangguni sa iyo. Hindi kayo pwede sumangguni sa'yo. Hindi kayo maniniwala sa'yo. Dami namin ebidensya dito eh. Sa'yo, kwento lang sa'yo eh. Kaya Biblia, hindi ka tinatanggap eh. Lipat na lang ng ibang issue. Bro, Lare, sa pagkakataon ito, ika-apat na beses, natalo ka na naman uli. Lipat na lang ng ibang topic. Assuming. Yun. Pero mo, sinasabi mo na talo. Hindi nyo nga maibigay kung ilang araw at ilang gabi. Hindi, basahin ko comment bro. Basahin ko comment. O sige, ating anuhin yung mga nanonood. O mga nanonood, pwede ba nyo bang hatulan? Comment nyo nga ninyo. Natalo ko ba ngayong gabi si Larry Silva o hindi? Paki-comment lang. Basahin natin mga comment nila. Paki-comment nyo na lang. Jundo, common sense na lang yan. Ano? Sasabihin yan. Side niyo. Kasi ako, bro, may binasa ako Biblia, ayaw mong paniwalaan. Bumasa ako ng letter for letter sa Biblia, ayaw mong paniwalaan. Gumamit na ako ng Bible scholar, ayaw mong paniwalaan. Gumamit na ako ChatGPT, ayaw pa rin paniwalaan. Tapos ikaw yung hiningan ko, wala kang may pakita. Biblia, walang mababasa. Bible scholar, walang may pakita. Google, walang may pakita. Hindi kailangan yan. Pakisagot. Hindi naman scholar hindi naman Bible scholar si Sabi ni ano? Pedro. Sabi ni Luigi Anthony Plaida, talo nga siya ni RJ Sinok, kang bro JD pa kaya. Sabi ni Rod Solar Edoria, talo. Sabi naman ni GB Buhisan, ang kapal, talagang kapal. Alam ko ano? Sabi ni Rick Christopher, sobra pa sa talo. Sabi ni Darling May Peñaflor Sibunga, maraming palusot ang sulpot kasi naipit na. Sabi ni Course Villa, talo si tatay. Sabi mo kasi, claim ko lang yun eh, assuming ako eh. O di, inamon mo ako, di binabasa ko. Sabi ni Toads Dog, kahit si Meta, meron yan. Sabi ni tayo nag-uusap, huwag kang magpapakampi sa mga mo. Sabi mo kasi assuming ako. Nanay, hindi mo binanggit yung term assuming. Kasi pag sabi mo assuming, akin lang yon. Hindi tinanong ko yung mga tao nanonood. Kasi sila yung hatol eh. Ngayon, Larry Silva, natalo ka na naman. Ibang topic na lang. Yung mga tao nakikinig sa'yo,
Bro Larry Silva, ang ano ko walang sa iyo alam bro, sa'yo yan. ang Bro Larry Silva, Walang alam. ang ano ko sa iyo, ang advice ko sa iyo Bro Larry Silva, gayahin mo na lang si Bro Jared na tinanggap ang katotohanan, bro. Yeah. Hindi mo tigas ng ulo ni Jared. Eh, ikaw, huwag kang matigas ng ulo. Kaysa pilit mong ano, Bro Larry, kaysa pilit mong ipaglalaban yung paniniwala mo na sabi mo nga, pag wala sa Bible, huwag paniwalaan. Alam mo yung ginigisa mo yung sarili mong mantika, Bro Larry ba? Na parang ikaw yung lumalangoy doon sa sarili mong mantika. Hindi ako lumalangoy. Hindi lang kayo nakakaintindi. Bro, talagang hindi ka namin hindi nga maunawaan yung sinasabi mo, bro, kasi wala sa Bible. Sabi mo nga, pag wala sa Bible, huwag paniwalaan. Eto na lang. Bro Larry. Conforme yan. Bro Larry, natalo ka na sa isyong yan. Ibang topic na lang. Ibang topic na lang. Sige, para makapag-move on tayo. Kasi wala ka rin may, Bro Larry, wala ka rin may pakita. Ibang topic tayo. Doon tayo ibang topic sa, naman. Sige, ibang topic. Doon tayo sa ayan po, nag-move na po kami sa ibang topic. Yon ay dahil hindi umubra ang mga pagmamatigas ni Larry Silva. Talagang the same sila ni Michael Babia, inakusahan si Cleopas na sinungaling. Dahil ang kanilang tagapangaral na si Eli Soriano ang kinikilala nilang tama. Sabi nila si Kristo daw, tama ang sinabi ni Kristo, tama ang sinabi ni Cleopas. Kasi ang sinabi ni Cleopas, yun ang kahulugan ng sinabi ni Kristo. Pero ang sa kanila, ay nalang tanggapin ang sinabi ni Cleopas dahil hindi tugma sa kanilang pinaniniwalaan. Yan ang ibig kong sabihin na mali ang unawa ng MCGI sa Mateo 12:40. Abangan po ninyo sa mga darating po natin na mga upload, sa mga ibang mga talakayan na nangyari sa ating programa at mai-enjoy po kayo. Ito lamang po yan sa Bro Jando Alabado TV. Kaya sa mga bago pa po sa aking channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel kong ito. Maraming salamat po and bye-bye.